Come on, meron pang ilalakas yan! Amen! You see, life is sometimes unfair. Life is difficult. We all have struggles. But here's the thing. Tanong nyo, ano? Ano? Mas malakas! Ano? God is always with you. In whatever season you are going through, in your struggles, in your victories, God is always with you. Sa ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, may sakit ka ngayon, you are on your rock bottom, nasa cloud nine ka, God is always with you. But here's the question. Will you choose God? Araw-araw, ikaw ang pinipili ng Diyos. Araw-araw, ikaw ang gusto niyang makasama. The question is this. Will you choose God? Will you choose God? And believe me, if you will choose God, look me in the eye, you'll have the best life. You will live life to the fullest, regardless of your situation. Today, choose your real treasure, God. Please, Dagupan, are you ready to share some love with one another? If you are ready, I want you to meet every person in 30 seconds or less. Kung kapamilya mo yan, yakapin mo ng mahigpit. Bakang tagal mo nang hindi nayayakap yan. Pag first time naman kayong mag-meet or hindi kayo masyadong magkakilala, fist bump lang. And then tell every person you meet, Jesus is with you. Are you ready? Face the Gupan! Face the Gupan! Unleash the love! Yes, Let's go, let's go. Everybody! Tell everyone, Jesus is with you! Jesus is with you! 10, 9, 8, Hi, bro! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's give her the big shout of praise! Pwedeng pairam ako ng isa pang microphone? Ito po. Sarili ko din to. Hello, Sam. Yan. All right. Please, Dagupan, are you ready to listen to God's message today? If you're ready, let's pray our favorite prayer at the feast. Let's make the sign of our faith slowly and meaningfully. We say in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. You can stretch out your arms if you're comfortable or lift up your novena to God's love, the list of your dreams. And together we say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word. So I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. Sigaw mo! And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Friends, this is the word of God that tells you He is always with you. No matter what. Whatever season you're going through. Ano man ang pinagdadaanan mo, He is always with you. Please, choose Him. Always. We honor the word. We sing. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. We are still in our current series entitled
The great I am. Sabi mo nga, the great I am. Yan po ang series natin. Wherein, in this series, mas kinikilala natin ang Diyos. Bakit? Para saan? Tanong niyo ako, para saan? Para mas mahalin pa natin siya. So, alam ko gusto niyong makilala ang Diyos. This is the perfect series for you. And sabi ko nga mula pa nung Talk 1, this is my most recommended series for everybody. Bakit? Dito mas makikilala mo ang Diyos. Last week, ano po ang ating one big powerful message? The God of grace is the God of grace is more than enough for me. Charan! Yan po yung pinag-usapan natin last week, wherein nabanggit natin, nalaman natin na ang daming ibig sabihin ng grace. Meron po bang grace ang pangalan dito? Alam niyo ba ang daming ibig sabihin ng grace? At dalawa rito, ang ibig sabihin ng grace, two meaning of grace ay ito, seeing beauty, and yung isa, stooping down. Remember? Napag-aralan, grace is seeing beauty, the other one is stooping down. At yun ang ginawa ng Diyos sa atin. He still sees your beauty kahit na feeling mo marumi ka na. Eh sa mga kasalanan mo, tingnan niyo to. Pakita natin yung photo. Or di ba ang mga jokes ko? Hindi amazing nga eh. So, kahit na feeling mo corny ang buhay mo, dahil sa mga nangyayari sa'yo para sa Diyos, you're still amazing. You're still amazing. Tignan ang katabi. Ngumiti ka. Sabihin mo, you're amazing. Diba? Minsan kasi tinitignan mo lang eh. Ngumiti ka naman. Yung isa naman, God stooped down sa level natin para ma-meet tayo, makasama tayo. Lahat ng yon ang tawag, grasya. Grace. At dahil kasama natin ng Diyos, the God of grace, we have more than enough. Pakitaas ang kanang kamay. Come on, taas ang kanang kamay. Pakitapik ang nasa kanan. Sabihin mo, you have more than enough. Pakitaas ang kaliwang kamay. Pakitapik ang nasa kaliwa. Sabihin mo, you are more than enough. Ulad po ng sinabi ko nung Talk 1 pa lang ng series na to, iisa lang ang key passage natin for this series. Ito lang po ang pinag-uusapan natin. Itong verses na to, itong passage na to, ang pinag-aaralan lang natin in this series. At ano yon? Galing sa Exodus chapter 34, verses 6-7. Ito po yon. Basahin natin. The Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger. Sabihin nyo nga, slow to anger. Abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet, He does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. We pray, Jesus, today, makikilala na naman namin kung sino ang Diyos, kung sino kayo. Reveal yourself to us. We open our hearts, our lives to your revelation, to your message of who you really are. Please grant us the grace to receive it, to accept it, and to live out your message for us today. In Jesus' name we pray. Amen. We honor the word. We sing. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Please be seated, everybody. At habang papaupo ka, pakisabi sa katabi mo, God will speak to you today. Kaya maging excited ka. Tingnan ang katabi. Excited ba yan? I want you to be excited because siguro naman lahat kayo dumaan sa pagkakabataan at mga times na nanligaw ka, di ba? O kaya meron kang gustong ma-meet na bago. Di ba kapag meron kang gustong makilala, excited kang makilala. Because today, God again will introduce Himself to us. I would like to welcome those who are joining us for the first time. Anyone first-timers,
Please raise your hand. Huwag po kayo mayaw. Hindi ko po kayo pakakantahin. Welcome, everybody. Welcome. Welcome. Let's welcome them. 1, 2, 3, go. Welcome to the family, whether you like it or... Ayun lang ang pagpipilian ninyo. Make it a habit to be here every Sunday. Do not just, listen to this, do not just treat this as an event. A one-time event, no. I want you to treat this as a regular encounter with the Lord. Because the Lord is here and He wants to speak to you, and ayoko mapalagpas mo yung mensahe niya sa'yo for today, for every week na dadaan. My name is Brother Bars Lumibaw. Doon po sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. And I'm the one leading the feast, building the feast here in Pangasinan. Also, I would like to welcome those who are joining us online, mapa YouTube o Facebook, mapa hashtag Team Live o hashtag Team Replay. Maraming salamat for joining us. Also, nais ko rin po magpasalamat for your giving, for your being generous. Thank you so much. Sana po isang araw makasama namin kayo dito sa Robinsons Pangasinan Cinema 3, and we would like to praise God and worship the Lord with you. But do not worry, the God that we worship here is the same God you worship there saan mang sulok kayo ng mundo. Sino po sa inyo ang may mga cellphone, taas ang kamay? Marami pong salamat. May data ngayon, may data, may wifi, data. Yan, okay. I want you to bring out your phone. Come on, mabilisan lang. Bring out your phone, mabilisan lang. I want you to go to the Feast Dagupan Facebook page. Come on. Go to Feast Dagupan Facebook page. Share the live. Lagyan nyo ng caption, see you at the feast. Please share it. Let's be digital evangelizers. Simple lang, di ba? Share nyo lang. Tapos sabihin niya, see you at the feast. I want you to do that so that we can invite as many people as we can. Exciting to. Tanong! Parang mga aaway kayo, Tanong, sino sa inyo ang nagalit na kahit minsan? Sabihin nyo nga, grrr. Pero ito rin ang isang tanong ng karamihan. Almost lahat naman tayo nagalit na, di ba? Pero ito rin po ang tanong ng karamihan. Does God get angry? Ano sa tingin ninyo? Does God get angry? Sa Bible, it's clear na nagalit rin ng Diyos. Totoo po, sa Bible, nagalit rin po ang Diyos. At alam niyo po, maraming tao, lalo na mga Kristiyano, ang hindi komportable sa idea na ang Diyos nagalit. Hindi sila komportable doon. Bakit? Tanong niyo ako bakit? Kasi ang sabi nila, if God is a loving God, why does the Bible talk about God's wrath and judgment? Loving God siya bakit siya nagagalit? So hindi sila komportable doon sa idea na ang Diyos nagagalit rin. Sa isip nila, ang love at anger parang tubig at langis. Hindi pwedeng pagsamahin. Kapag love, love lang. Hindi pwedeng haluan ng anger. Kapag anger naman, anger lang. Hindi pwedeng haluan ng love. Hate at anger pwede pang magsama. Parang ito, pakita natin. Sabi niya, I hate you. Gilit na naman. Yung joke ko po pang matalino, so kung hindi kayo alam nyo na. Pinilit talaga Bakit ganon ang nasa isip nila na hindi pwedeng paghaluin ang love at anger? Diba? Usually po kasi, kaya ganyan ang mindset nila kasi meron silang isang traumatic experience with people who modeled anger in a wrong way. Usually, ganun ang idea. Think with me. Ganun ang idea nila na ang Diyos hindi dapat magalit Kasi mapagmahal siya. Kaya sila may idea ng ganun kasi meron silang traumatic experience with a person, with authority siguro, na nagpakita ng kanyang anger in a wrong way. But here's the truth. Tanong niyo kung ano. Pakinggan niyo po ito Love that doesn't get angry
is not true love. I want you to absorb that. A love that doesn't get angry isn't true love. O, imagine niyo to, sino po mga magulang dito? Magulang. Mga magulang. Parents. Yeah. Sumigaw ang mga parents! Iyon! O, imagine niyo to, may anak kayo, 6 years old. Nasa playground. Nasa slide. Mag-i-slide na. Itinulak ng isang bata. Nahulog. Bagsak. Nasaktan. Ang tanong, magagalit kayo? Magalit kayo? Magalit kayo? Pahinga ng pahinga. Parang hindi kayo sure. Of course, magagalit ka. Bakit? Tinulak yung anak mo eh. Nasaktan. Alam naman magse-celebrate ka, magpapapansit ka. Nasaktan yung anak mo. Tinulak. So magagalit ka talaga. Natural. Mga kapatid, ganoon din ang Diyos. Galit siya sa mga bullies ng buhay natin. Galit siya sa evil and sin. Those are the two bullies ng buhay natin. Kasi sinasaktan nila tayo and worse, sinisira nila tayo. Meron akong naging kaklase, nag-message siya sa group chat namin. Kasi every time, doon po sa group chat namin, kami pong magkakaklase dati, nagsisend ako ng mga messages doon, yung mga posts ko. Pansin nyo, kapag isa kayo sa mga group chat na kasama kayo sa group chat, kung saan nandun ako sa group chat na yon, ay lagi ako nagsisend ng mga pinopost ko. So, ito yung isang group chat kung saan may sinend ako na post ko. And then out of the blue, itong kaklase kong ito, nagtanong, ang sabi niya, Daryl, kasi po ang real name ko talaga Daryl, sabi niya, bakit sobrang magkaiba ang Diyos ng Old Testament sa Diyos ng New Testament? Sa Old Testament, God is an angry God. But in the New Testament, God is a loving God. Bakit sila magkaiba? Sobrang magkaiba, sabi niya sa akin. May ganyan rin ba kayong katanungan? Pansin nyo, pagbabasa niyo yung Old Testament, parang, laging may tantrums tong Diyos dito, laging galit Pagbabasa niyo yung New Testament, loving God. Ba't parang magkaiba? Kayo rin ba may ganung tanong? Na parang magkaiba yung Old Testament God and the New Testament God. Kasi kung babasahin nga naman natin, talagang malaki ang pagkakaiba. Alam nyo, regular ko po itong nakukuha na tanong. So ngayon sasagutin ko siya. Kasi baka ganun din ang tanong ninyo, bakit sila magkaiba? Para silang magkaiba ito, magalitin ito, mapagmahal. Ito po yung rason. Noong 2nd century, may mga buhay na po ba dito noong 2nd century? Wala pa naman, di ba? Meron pong heresy na ang tawag Marcionism. Sabihin nyo nga Marcionism. Brother Bars, ano yung Marcionism? Ipinangalan po ito sa isang lalaki na ang pangalan ay Marcion. Hindi yan Venus, Marcion. Si Marcion, pinangalan yung Marcionism kay Marcion. Brother Bars, sino naman si Marcion? Pakialam ko sa kanya. Si Marcion po, preach the vengeful, wrathful creator God of the Old Testament. So, si Marcio, ang pinipreach niya, yung magalitin na Diyos sa Old Testament. Yun talagang, yun yung pinipreach niya. Siniseparate niya yan sa merciful and loving Father na Diyos ni Jesus. Nasusundan niyo ako? Para sinasabi niya, magkaiba yon. Ito, magalitin tong Diyos na to. Yun ang pinipreach niya. Yun ang mensahe niya. And obviously, hindi nag-agree ang church doon. Kinundi na nila yon. Kasi wala namang ganon. Hindi naman yun yung katuruan. Hindi yun din yung katotohanan. But this idea na God is cruel in the Old Testament, yung idea yan tandaan niyo yun, that God is cruel in the Old Testament, galing yan from a wrong reading of the Bible. Wrong reading of the Bible. Alam niyo po, pakinggan niyo po ito ang Diyos hindi cruel.
Hindi siya cruel. Hindi siya si Malu na may-ari ng pet shop. Pakita natin. Sige, bibigyan ko kayo ng time para ma-absorb. Hindi siya malupit. Hindi siya cruel. In fact, kabaliktaran nun. Ito po ang marirealize natin sa talk na to. That the Old Testament does not emphasize God's anger. Ulitin ko, yes, pagbabasahin mo ang Old Testament, parang magalitin naman ang Diyos dito. But the Old Testament doesn't emphasize God's anger. It emphasizes the slowness of His anger. Sabihin nyo nga, slowness. Slowness. Today, our one big powerful message is this. O, tandaan nyo na kasi next week, tatanungin ko ulit yan. It takes a lot for God to get angry. Pakisiko ang katabi mo, sabihin mo, it takes a lot for God to get angry. Sa madaling salita, sobrang super ang tagal bago magalit ang Diyos. Sobrang super tagal magalit ng Diyos. It takes a lot for God to get angry. Ito po yung pangatlong attribute na sinabi ng Diyos sa character niya nung nagpakilala siya. Slow to anger. Doon sa binasa natin, di ba? Talk 1, anong pinakaralan natin? God is compassionate. Talk 2, God is gracious. Ito na, talk 3. Slow to, or talk 2 pala. Talk 2, God is compassionate. Talk 3, God is gracious. Ito na, talk 4, God is slow to anger. Yan ang isang characteristic niya. Slow to anger. Sabihin nyo nga, slow to anger. Alam niyo po, nakaka-amaze ang Hebrew phrase ng slow to anger. Kapag ita-translate natin siya doon sa original text na Hebrew, Hebrew po kasi yung ginamit dito. Yung slow to anger na phrase, nakaka-amaze. Galing po yan sa dalawang Hebrew na salita. Ilan ulit? Ilan ulit? Ano yung dalawang yun? Tanong niyo ako, ano? Erek. Sabihin niyo nga, erek. Ang ibig sabihin, long, mahaba. Erek. Kaya nga, kapag manganganak ka, Eric! Sabi nila. Kasi gusto, niniwala kayo doon? Yun, joke yun. Hindi totoo yun, ha? So, Eric means long, long, long. Tapos yung pangalawang word, apayim. Sabi nyo nga, apayim. Nang ibig sabihin, nostrils. Ilong. So, yung slow to anger, long nostrils. So, sabi niya, God is slow to anger. Yung original version nun, God has a long nose. O kaya naman, it takes a long time for God's nose to burn. Sa English. O kaya it takes a long time for the heat to travel down His nose. Ano raw, Brother Bars? Anong connection nun? Anong connection nun sa anger ng Diyos? Because in the Bible, whenever they say God is angry, pakinggan nyo to ha. Again, we are doing a Bible study on God's character. In the Bible, whenever they say God is angry, kapag sinasabi nila yon, yung biblical authors gumagamit ng metaphor. Sabihin nyo nga, metaphor. Ang metaphor, bago ng iba, meta 3, meta 5 ha. Know your math ha. Meta 7. Yung biblical authors gumagamit ng metaphor. At ano yung metaphor nila? God's nose is hot. Pag galit ang Diyos, ang ginagamit nilang metaphor, ang sinasabi nila, God's nose is hot. Ito, para mas maintindihan natin. Okay? Pero bago natin gawin yon, klaruhin muna natin, ang Diyos wala talagang ilong. I mean, God the Father at least, wala siyang ilong. O hindi umiinit yung ilong niya. Metaphor lang po yon para ma-explain yung anger ng Diyos. Parang ngayon, para mas maintindihan natin yon, ang metaphor na ginagamit natin kapag galit tayo, ano? Mainit ang ulo. Diyos nga, mainit ang ilong lang tayo, buong ulo na ano. Diba? So, ganun ang ginagamit nila. Pag galit ang Diyos, ang ginagamit nilang metaphor, mainit ang ilong niya.
So tayo ngayon, mainit ang ulo. Ganyan, pakita natin yung image ng inside out. Inside out. Na, na, ta, na, dan, dan, dan. Mainit ang ulo. Ngayon, yan ang ginagamit nating metaphor. Mainit ang ilong, yun ang ginagamit nilang metaphor dati. God has a long nose. So sinabi doon, slow to anger. Ibig sabihin, God has a long nose. Good news yun. Kasi ang ibig sabihin noon, it takes a lot for God to get angry. Nasusundan niyo ako? Kaya nila sinabing, slow to anger, long nose daw ang Diyos, kasi ang tagal bago daw magalit ang Diyos. Nasusundan niyo ba? Am I making sense? Pero alam niyo, kahit sinasabi na sa Bible na it takes a lot for God to get angry, na sobrang super tagal bago siya magalit, marami pa ring tao, again, lalo na mga Kristiyano, ang nag-iisip na ang Diyos may temper problem. Sino sa inyo ang may temper problem? Taas ang kamay. Wala nga silang temper problem pero sinungaling sila. Ako, that's one struggle that I've been really, alam mo yun, fighting against every day. Yung ang imagination nila sa Diyos ito, matanda na may balbas, tapos nakaupo, nakakunot ang noo na gano'n, tapos may listahan siya ng mga kasalanan mo. Ganyan ang imagination nila ng Diyos. Tapos, ready na siyang mag-punish, ready na siyang magparusa sa'yo. Ganon ang image nila sa Diyos. Yung magagalitin, yung laging galit, konting pagkakamali, kidlatan, mga ganon. Yung konting kasalanan mo lang, may patayin, mga ganon. Hindi. Ganon yung imagination nila sa Diyos. Yung laging galit. So, ang tanong, saan galing yung distorted image nila? Ang sagot po dyan, posible po na nagmula yan, yung ganong image ng Diyos, sa mga authority figures sa buhay nila that didn't handle anger very well. Alam niyo po, nag-start ako sa youth ministry sa parokya, sa St. John. And of course, iba-iba ng ugali ang mga pare. There was this one youth director of mine. Ginamit ko yung laptop niya. Kasi gagawa po kami ng presentation para sa Misa de Gallo. Hindi ko alam, nasira yung laptop. Feeling ko naman hindi ako nakasira. Pero eventually, after kong ginamit, nasira. Ay grabe, nagalit si Father. Galit na galit sa akin. Siyempre ako, dahil youth pa ako noon, bata pa ako noon, natakot ako. At sumunod ako sa bawat niyang sasabihin. So ang tingin ko tuloy sa Diyos, dahil si Father represents God, ang tingin ko sa Diyos, ang Diyos magalitin sa konting kembot ko lang. Susunod niyo? Sa konting pagkakamali ko. Am I making sense? So naging ganon din ang image ko. Na yung tipong, okay, nasira ko yung laptop, nagalit siya, man of God. So ang image ko na, ang Diyos din magagalitin tulad niya. So kaya tayo may ganong image kasi baka may authority sa buhay natin, parents, teachers, pare, madre, na nagkaroon ka ng quote-unquote traumatic experience. Kaya ang feeling mo, ang tingin mo sa Diyos, ang image mo sa Diyos, magagalitin. Perhaps this is why yung iba hindi komportable kapag sinasabi sa Bible na nagagalit ang Diyos. Kasi for them, dapat hindi nagagalit ang Diyos. Nasusundan niyo ako? Today, we will examine, sabihin niyo nga examine, the 3 instances sa Bible. Tatlong instances, tatlong sitwasyon, tatlong story sa Bible kung saan ang Diyos nagalit. These 3 events are very important. Bakit? Tanong niyo bakit? Mas malakas kasi narinig ko pangit. Para klaro tayo. These 3 events are important because they establish when, how, and why God gets angry. Tandaan niyo yun ha. Habang dinidiscuss, this will establish kailan nagalit ang Diyos, paano nagalit ang Diyos, bakit nagalit ang Diyos. Are you ready?
Are you ready? If you're ready, sabihin niyo ready na. Please welcome my co-preacher for today, Brother Lawrence Bandong. Good morning po, Feast Dagupan. Tingnan natin. First three, that God gets angry in the Bible. This message has been preached to me for the whole week. Actually, nung pinas po nila ito, sabi ko sana hindi matapat sa akin yung anger. Because sabi ni Brother Benz, there's only one letter difference between danger and anger. Kaya napakahalaga po ng topic po natin ngayon. Pakisabi nga po sa katabi, you need this. We need this. Would you agree with me na it's not easy to love someone that you do not know? Amen? Mahirap pong mahalin ang isang tao na hindi mo kilala. And we are blessed that this series of Sundays, natututunan po natin, we get to understand more deeper the character of God, the heart of God. At kung natututunan po natin, nakikilala po natin siya, very important because we become the God that we worship. Pakisabi nga sa katabi, you become the God that you worship. Parang mali. Wait lang, bro. Okay. Sige. First three times that God gets angry in the Bible. Are we ready? In the entire book of Genesis, there's no mention that God is angry. The first three times is, God gets angry in the Bible when Moses rejects God's call. Moses rejects God's call 5 times. In this wild story, God calls Moses to confront Pharaoh. Pakisabi nga Pharaoh. Okay. Pero ang sabi ni Moses ay, not me, Lord. Please send someone else. Sino po ang mga parents dito? In this time, sometimes ang isang triggering natin pag may inutos po tayo, yung familiar na wait lang po. Yan. So, for 2 chapters, Moses refuses God not once, not twice, not thrice, but 5 consecutive times. So the Bible says in Exodus 4 verse 13 to 15, then the Lord's anger burned against Moses, and he said, what about your brother Aaron, the Levite? I know he can speak well. Alam niyo po, through this story, the biblical authors are giving us solid proof that God is indeed slow to anger. Alam niyo po, as a teacher, ang lagi kong wish, sana matutunan ko to get angry in the calm way. Alam mo yung pag nagpapaquiz ka, nagbigay ka ng exam, pagtanggap po nila, sir, ano pong gagawin natin dito? And then sasabihin ko sana, gagawa po tayo ng eroplano. At pag nag-uumpisa na, sasabihin, sir, sasagutan po ba ito? Hindi, titigan mo na lang. Okay? There are several episodes that we are triggered to get angry. Indeed, it takes a lot for God to get angry. It takes a lot for God to get. If you noticed, when God got angry, He gave in to the stubbornness of Moses by allowing Aaron to be his spokesperson. Di po ba, meron din po tayong tendency na kapag may inutos ka tapos hindi sumusunod, our tendency is mag-utos na lang po tayo ng iba. Diba? But few chapters later, this is very important, we read the revolting story of the golden calf catastrophe. Yung naglagay po silang golden calf at winnership po nila. And guess what? Sino ang architect behind that shameful event? Tanungin niyo ako sino? Si Aaron.
yung inutusan ni God dahil nag-refuse si Moses. And one thing I realize, and it speaks to my heart, may dahilan ang Diyos kung bakit ikaw ang inuutusan niya. The next time we receive an impression or a discerned instruction, let us obey. Because here's the warning, the greatest tragedy is when God allows your stubbornness to win. That is the greatest tragedy. When God allows us, our own stubbornness to win. Second time, tingnan po. Second time that God gets angry is when Pharaoh rejects God's call 10 times. In the poetic retelling of the parting of the Red Sea, it mentioned God getting angry. It says in Exodus 14 verse 7 to 8, you unleash your burning anger, it consumed them like stubble. By the blast of your nostrils, the waters piled up. Ang Tagalog nito, mas nararamdaman mo, yung pinakawalan mo ang iyong nag-aalab na galit na parang tuyong dayami. Sa bugso ng iyong hininga, nagbunton ang mga tubig. Before this, bago po yan, God sent already 10 plagues to persuade Pharaoh to let his people go, but he wouldn't budge. Once again, ano ang sinasabi ng ating biblical authors? They are painting the picture that God's nose is very long and it takes a lot for him to get angry. Unlike us, it takes a lot for God to get angry. Third time that God gets angry in the Bible, when Israel rejects God's call 10 times. When Israel worshiped the golden calf, God got angry. And it was so preposterous, napakalabis, or absurd. Imagine this. After God rescues them, He freed them, He provides for them, and enters in a sacred covenant with them, they create their own God and claim that it saved them from Egypt. This is an ugliest act of ingratitude, betrayal, and foolishness. Sino po dito ang naka-experience na ng ganito? Yung ginawa mo na ang lahat para sa kanila, you provide for them, and they are not grateful, you were betrayed, and they make you look foolish. So God gets angry and tells Moses, now leave me alone, so that my anger may burn against them, and that I may destroy them. Then I will make you into a great nation. But ito po ang napakahirap paniwalaan. In Numbers, God says that Israel disobeyed me and tested me 10 times. Kung bibilangin po natin, the number of times na nag-alsa o tumalikod against God from the Red Sea to the Promised Land, there were 10 rebellions from the Red Sea to the Promised Land, 10 kudita, where they said, we don't want you to be our God. The golden calf incident was rebellion number 7. Pero, nag-intercede si Moses. Kahit galit ang Diyos, he still showed mercy. By rebellion number 10, when they refused to enter the promised land, God allowed their desire to be their destiny. Tulad ng sinabi ko kanina, the greatest tragedy is when God allowed us our own stubbornness to win. Alam niyo po ba kung ano po ang narratives kung bakit that showed that about God's anger? Ipapaliwanag po yan ni Brother Bars. But before I pass it on to Brother Bars, I'd like to invite everybody, or kung may kakilala po kayo sa San Carlos, for our 8th anniversary, but we are more than anniversary, we'd like to preach the message that every day God is pursuing us again and again. Amen? Again.
Yan ang theme ng Peace Light San Carlos. And kung meron po kayong mga August 1 po August 1. I-resin ko nga. August 1 po yan. August 1 Pag July 25, kahapon. Again, August 1, if you have mga kamag-anak, kakilala sa Carlos at nearby town areas, please tell them anniversary po ng Feast Light. So, umattend po sana sila sa August 1 sa may St. Charles. And believe me, greater and exciting things are coming. May nagtanong sa akin, sabi niya, Brother Bars, bakit ganun? Ang bilis magalit ng mga misis. O, babatoy nyo na ako yung mga misis. O, nagalit kayo agad, di ba? But, Brother Bars, bakit ganun? Ang bilis magalit ng mga misis. Kasi pati yung mga kumpare ko, sabi niya, yun din ang sinasabi. Nagkwekwentuhan daw sila magkukumpare. Sabi, pre, yung misis ko, ang bilis magalit. Ako nga rin, pre, ang bilis. Uy, talaga ba? Same tayo. So, pare-parehas sila ng bilis daw magalit ang mga misis nila. Iniwala kayo doon? Misis yung mga sumagot. Hindi ko alam. Pero ewan ko, baka may video tayo dyan. Pwede natin ipapanood. Daddy, pabukas nga. Wag na! Puro ka iPad. Tamad-tamad mo. Bubuksan naman eh. Agree kayo? Mabilis daw magalit ang mga babae. Kayo nang humusga. Pero alam nyo, ang Diyos hindi mabilis magalit. Again, our one big powerful message is this. It takes a lot for God to get angry. Pakisabi nga ulit sa katabi mo para ma-remind siya. It takes a lot for God to get angry. Aba, no? Ipagpatuloy natin yung pinag-uusapan natin. Yung tatlong kwento ni Brother Lawrence kanina kung saan ng Diyos nagalit. Yung shinare ni Brother Lawrence, ano ang ipinapakita tungkol sa anger ng Diyos? So, di ba, nagkwento si Brother Lawrence, ito yung mga panahon na ang Diyos nagalit. Ngayon ang tanong, anong ipinapakita ng mga kwentong noon tungkol sa anger ng Diyos? In the Bible, God gets angry at Israel more than any other nation. Bakit? Kasi po, meron siyang covenant with these people. Sabihin nyo nga, covenant. Ibig sabihin, mataas ang expectations niya sa kanila. Kaya talaga nagalit. May covenant eh. Here's the truth. Pakinggan niyo po mabuti ito. If God doesn't get angry, that means He doesn't care. Ulitin ko. Kung hindi nagalit ang Diyos, ibig sabihin wala siyang pakialam. Tignan mo ang katabi mo. Lagi bang galit yan? Ibig sabihin may pakiyan sa iyo. Mister, may pakiyan sa iyo. Kaya laging galit yung misis mo. So, ibig sabihin, doon sa tatlong kwento na nagalit ang Diyos na na-share ni Brother Lawrence, ang ipinapakita na galit na yon ay pagmamahal ng Diyos. Yun ang pinapakita talaga. Naalala nyo kanina sabi ko, there are people na akala nila hindi pwedeng pagsamahin ng love and anger. Pero ang Diyos na pagsama niya, love and anger. Anger is secondary emotion to God. It's just a secondary emotion. Brother Bors, kung secondary emotion ang anger para sa Diyos, ano yung una? Tanong nyo kung ano? Love. Yung pagmamahal. Nagagalit siya kasi mahal ka niya. He cares for you. Pero yung galit niya ay hindi naman agad-agad. Ay hindi naman mabilis. No. God waits for you. God is patient for you. God gives you multiple chances.
God is even willing to let go of anger when a righteous intercessor pumagit na sa inyong dalawa. At yun po yung ginawa ni Jesus sa cross. Ang Diyos nagalit, makasalanan tayo. Pero anong ginawa niya? Someone pumunta sa gitna para doon sa gap na yon, para pag-connectahin tayo sa Diyos, tayong lahat sa Diyos, which is Jesus. Sabi nga ni St. Paul, Romans chapter 5 verses 8 to 9, while we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Jesus absorbed sin. Jesus absorbed evil, even death in His body, so that we receive a new life. May I invite everyone to please stand. Again, it takes a lot for God to get angry. Hindi ko sinasabing ang Diyos hindi nagagalit. Nagagalit siya. Pero it takes a lot. Kasi sobrang haba ng peace niya, ng patience niya. I would like to tell you a story about Father Titus Mananza. Pakita natin picture ni Father Titus. Father Titus is an SVD priest. SVD priest po si Father Titus. Isa po siya sa mga friend nating priest sa feast. Laging nagmimisa yan sa feast sa PICC dati. At si Father Titus po ay taga-Bayambang. And I love his story. Sabi niya, minsan daw, nagbigay siya ng recollection sa Bilibid. And take note sino yung mga participants, hindi lang ito yung mga quote and quote, mga nakakulong lang. No. Ito yung mga nakapila sa death row. Nasistensyahan na mamatay. Take note, yun yung participants niya sa recollection. And honestly, sabi niya, nabahan siya. Sige, halin na kayo, pasok na kayo. Halin na kayo, pasok na kayo. Ate Jobel, halika na, pasok na kayo. Maraming kasama ako, mahirap mag-isa. Nakita niya yung mga participants. Ganun pa rin. Siga. Parang antigas. Tingin na ganun. Dami-daming tattoo. Kinabahan siya, actually. And then, habang nagtotalk siya, ang topic niya simple lang. The love of God. Na sinasabi niya, nagkamali kayo. Hindi nyo alam ang mangyayari bukas makalawa. Nasintensyahan kayong ganito. Mahal pa rin kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Kung sa tingin ninyo, galit sa inyo ang Diyos, sabi niya, hindi. Mahal kayo ng Diyos. Take note, ang bibigat ng kasalanan ng mga nandun. Nasintensyahan mamatay. Murder and other stuff. But Father Titus kept on preaching. Sabi niya, hindi galit sa inyo ang Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Kung nasa harap, ganun pa rin. Ang tigas pa rin. Parang sama pa ng tingin. Yan pa, poker face na. Pero Father Titus kept on preaching. Hindi galit sa inyo ang Diyos. Mahal na mahal kayo ng Diyos. And then, he heard someone crying at the back. Tatuan din. And then, nag-break down
And then Father Titus went to him. Sabi niya, bakit? Ano nangyari? Talagang habulgol, hindi iyak, habulgol. Then sabi ng president, talaga Father, alam ko ng Diyos. Ilang taon kong kinimkim na akala ko galit siya sa akin kasi doon sa nagawa ko. Nakapatay ako, Father. Pero you are here, sinasabi mo, hindi galit ang Diyos, na mahal pa rin niya ako. Yakap siya ni Father Titus. No words. Habang yakap, at bago niya bitawan yung yakap na yun, sinabi niya ulit doon sa lalaki, hindi galit sa iyo ang Diyos. Mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Mga kapatid, a lot of people think God is like my youth director na pare. Yung nakausap, yung nakwento ko kanina, nakasira ko ng laptop, sobrang galit. A lot of people thought na gano'n ang Diyos. Angry, cruel, ready to punish. Para sa kanilang sinasabi ng Diyos ay ito, you failed, useless ka. But again, I repeat, it takes a lot for God to get angry. Sobrang tagal bago magalit ang Diyos. Kapatid, pumalpak ka ba? Nagkasala ka? Nagkamali ka? Natagal mo ng kinikimkim. God is like Father Titus. Sinasabi niya sa iyo, mahal kita. Mahal na mahal kita. God always is with you. God always loves you. Pero alam ko, meron dito, meron sa inyo, na hirap tanggapin yun. Hirap paniwalaan na mahal ka ng Diyos. Kasi ang nasa isip mo, sobrang laki ng kasalanan mo, na galit sa iyo ang Diyos, na feeling mo, hindi ka na niya mapapatawad. You are secretly afraid na baka iwanan ka ng Diyos. You are secretly afraid na hindi ka niya matatanggap. Pero pakinggan niyo po ito, ha. Ikaw, pakinggan mo to. Mahal ka niya. At hindi magbabago yun. Ganit ka. O ang kausap ko. Wala kang pwedeng gawin. O wala kang ring gagawin pa na makapagbabago ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kailanman hindi magbabago ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kailanman hindi. Magkakasala ulit ako, Brother Bars. Okay. Pero here's the truth. Hindi magbabago ang pagmamahal ng Diyos. Hindi. Jesus is right now waiting for you. Come to Him. Surrender your life. Follow Him. Yes, hindi magiging perfect. Madadapa ka pa rin. Lalabas ka ng cinema na to, magkakasala ka pa rin. Pero lagi mong tatandaan, meron kang Diyos na ang pangalan Jesus na tutulong sa iyo.
Kasi mahal na mahal ka niya. Yun lang. Mahal na mahal ka niya. Today, kung okay lang po sa inyo, I want you to surrender your life to Him and live in God's unconditional love. Huwag ka nang mag-isip na, baka magkasala, no. I just want you to surrender your life to Him today. If this is the first time you will do it, maraming salamat. If this is the nth time, ilang beses na, thank you for renewing your commitment. Let's do this together. Surrender our life again to the one who at the first place chose us, served us, and loved us first. The one who is worthy. The one who is holy. Let's worship the Lord like never before. We sing this song as a prayer, as a thanksgiving, as a praise, as a worship for who God is. Because He loves you so much. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.